Let's go to mobile journalist Arles de los Santos for more updates in Cebu. Arles, go ahead. Magandang umaga, Angela at Diego. No, nandito nga tayo ngayon sa Barangay La Paz dito sa Bugo City pa din. No? Kung makikita ninyo sa aking likuran, wala ang mga residente dito dahil mayroong dumating na dalawang sakyan, no, na naglalaman ng mga pagkain. Kagaya na lamang ng ilang cup noodles at mga biskwit na kanilang magagamit nga raw dahil ilang araw na silang walang maayos na kain. Bukod pa dyan, yung kanilang pagkauhaw para nga sa tubig at yung syempre yung comfort na kanilang na normal na nararanasan noong hindi pa dumarating ang magnitude 6.9 na lindol. So tignan lamang ninyo dito ang ating mga kababayan. So itong mahabang kalsada na ito, ito ang nagsisilbi nilang tambayan, no? Dito ay meron silang bit-bit na kanilang mga placard na naglalaman ng kanilang mga panawagan na kung maaari makahingi ng tubig at makahingi ng pagkain. At mula raw alas 8 ng umaga, no, ay nandito na nga sila at naghihintay na makakuha ng pagkain at kung sino man na magbibigay sa kanila. So eto kagaya nito ng isang kumpol ng mga residente na ito, nakakuha sila ng tig-iisang, ano po yung nakuha ninyo? Isang boteng tubig lang. Kayo po, ano po nakuha po ninyo? Ayan, so yung ilan daw sa kanila nakakuha ng mga biskwit, cup noodles, tig-iisang cup noodles. Tapos mula alas 8, nandito na po kayo, tama po ano? Yung mga bahay niyo po, kumusta po ang lagay ngayon? Sira-sira pa rin po. Ay, ganun. Walang umaabot po na relief goods doon sa inyo. Wala rin. May mga bahagi pa din doon ng lugar sa inyo na nakatumba pa rin hanggang sa ngayon? Na hindi pa rin nasasilip po. Nako. So ayan yung isa sa mga sitwasyon dito, no, Angela at Diego, no, kung saan nga ayon sa kanila ay yun nga, yung gutom at yung uhaw talagang kalaban na nila dito matapos nga silang yanigin ng magnitude 6.9 na lindol. Isa lamang ito, no, sa mga barangay dito na nakikita natin ang ganitong senaryo. Kapag ka naglakad pa tayo doon sa unahan, ay kaparehas na kalagayan din ang ating mga kababayan dito, no? Gayon din sa kabilang kalsada rito at yung daing talaga nila ay kahit yung mga relief goods daw sana o yung mga maging rescue operations at mag-check ng kanilang mga komunidad ay umabot nga doon, no, sa loob ng kanilang mga komunidad dahil magpasa hanggang ngayon maaaring itinigil na, no, ng Cebu Provincial Government at ng Office of Civil Defense, no, ang mga search and retrieval operations nito, pero meron pa rin daw mga lugar dito sa kanila na hindi pa din natitignan at nasisilip magpasa hanggang ngayon, kaya hindi nila alam kung meron pa daw pa sila mga kapitbahay na nalulubog doon. So ito, may dumating na naman, no, na isa pang sasakyan dito at kung makikita ninyo yung ilan sa kanila kumakaripas ng takbo dahil magtatanghalian na. Ang gusto daw sana nila ay makalaman ng kanilang sikmura bago maghapon ngayong araw. Alam mo, Arles, consistent sa mga report nyo since, in aftermath ng earthquake is ang mga senaryong ganito. While we understand yung mga rescue teams and local government are busy sa rescue and retrieval, pero parang ginagawa ba nila trabaho nila in terms of trying to alleviate the suffering ng mga kababayan natin? Kasi may mga video doon naglalabasan sa street na tutulog. Tapos ito, walang makain. Anong ginagawa ng local government? Nagtatrabaho ba sila, Arles? Sa mga nakikita natin, Diego, actually mula sa pag-iikot natin kaninang alas 5 ng umaga, no, alas 6, ay so far wala pa tayong nakakasalubong na mga mula sa kanilang local government unit. Hindi naman natin sinasabi, no, na wala silang ginagawa. Pero so far, no, usually kasi may makakasalubong tayo mula sa pamahalaan na kasabay natin na nagtatrabaho, nag-iikot-ikot para kumustahin ng ating mga kababayan at syempre yung kapakanan nila, no, lalo na ngayon na ganito nga yung kanilang sitwasyon. Excuse me, so far yung pinakahuli natin na balita kagabi ay yung magkakaroon nga raw ng tent city, no, dito sa Bugo City para magkaroon ng matutuluyan yung mga kababayan natin dito na yun nga talagang nananatiling walang maayos na matutuluyan. Yung nakita nating senaryo mula noong isang araw na natutulog sa lapag, na yung ilan nababalot ng mga plastic, no. Sabi nila meron pa rin daw sila mga kababayan at kapitbahay rather na nandoon
sa loob na bahagi ng kanilang mga komunidad na hindi na rin makababa. Kanina nga may nakita tayo ditong isang pamilya na naglagay na lamang ng isang malaking pera para sila ay manatili doon, no? Kasama kasi sa mga nagulungan ng malalaki tupak na bato ang kanilang bahay, at yung katabi mismo, no, ng kanilang pinagtutuluyan ay isang lamay ng isang 9 na taong gulang na lalaki. Yun yung kadugtong ng nakilala namin ni Ivan, no, na mag-asawa dito na namatay, yung misis at yung 1 taong gulang na anak. Arles, before I turn it over now, you mentioned kanina may gagawin silang tent city. That's the word there eh. May gagawin. In other words, ilang araw na hindi pa ginagawa. Again, di ba, naintindihan natin may ginagawa silang iba. May nag-reach out man lang at least sa mga kababayan natin yan to tell them what can happen in the next few days. Alam ba nila ang mangyayari sa kanila? Sa ngayon, Diego, ay hindi nila alam yan. Dahil kanina, alas 5 ng umaga, nakaranas tayo ng magnitude 5 na lindol, no? At yung mga residente, nakita natin, business as usual. Nangihingi ng mga pagkain, nangihingi ng mga tubig. At kung sakali na mangyari ulit, no, itong nasa 3 hanggang 4 na minuto na magnitude 6.9 na lindol, sila ay aabutan ng isa pang delubyo sa kung nasan sila ngayon. Kagaya nito, kung sa oras man na ito ay biglang magkalindol muli, sila nandito sa ating likuran, nanghihingi ng pagkain at tubig para lang matawid ang kanilang araw. Wala pang, Angela. Arles, sa sinabi mo, sa ilang araw na nandiyan ka ngayon sa lugar na yan, wala ka pang nakakasalubong na government official na nag-check or nag-inspection dyan sa area na yan. So, may posibilidad na hindi alam ng local government na meron tayong mga kababayan dyan, mga residente na apektado rin sa area na yan? Yung about doon sa wala pang nakakasalubong, Angela, no, at least for today pa lang yun. Kahapon kasi ay personal natin na nakasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pati sila Secretary Vince Dizon at ang DSW din na nag-ikot-ikot nga no, dito sa mga barangay na ito. Pero dyan sa mismong area mo na yan, alam nila o hindi? Ang alam natin ay sorry no. Go ahead. Alam natin ay alam nila no na meron din tayong mga kababayan na ganito ang sitwasyon. At actually, yung buong probinsya nga ng Cebu ngayon ay nakailalim na sa state of calamity. Kaya dapat pati yung pagbibigay ng mga relief goods, bawat pamilya ay meron yan. Lalo yung mga pinaka-naapektuhan. Pero nakikita na naman yung kalagayan dito, padampot lamang ng grasya, no? Parang patak-patak lamang. At labis na ang kanilang pasasalamat kung mayroon bang magbibigay sa kanila. Gaano ba kalayo yung mga kababayan natin ngayon, nandiyan ngayon, nasa likod mo, doon sa lugar kung nasaan yung mga bahay nila na nalindol? Ito, Angela, so itong kalsada na to, no, itong ang tinatawag natin ito sa La Paz, meron itong mga looban na komunidad, no, kung saan yung ilan sa mga komunidad dito ay medyo nasa paanan ng bundok at yung iba naman ay nasa gitnang bahagi nito. Kaya yung iba sa kanila, nung lumindol ay talagang nagkaroon daw ng landslide at nadamay ang kanilang mga bahay. Pero itong lugar na to mismo, mula doon sa Bugo City, kung saan nandun tayo kahapon no, sa Bangtod, kung hindi tayo nagkakamali at tama na, sana na-pronounce natin yan, no, so far, no, 45 minutes ang layo nito doon. So isipin nyo na lang kung gaano kalakas dapat ang kanilang maging sigaw para dampuan ng mga relief goods dito. Dahil ayon sa kanila, kung may natanggap man yung ilan dito, mangilan-ilan lamang. Dahil yung iba, kailangan pang sabihan sa malalayong bahagi ng kanilang mga komunidad para makababa lamang at makakuha ng mga relief goods supply. Alright, patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo regarding the situation there, Arles. But for the media, mag-iingat kayo dyan, ha? Mobile journalist Arles de los Santos reporting live from Cebu.